Kaugnay pa rin po ng ating weather forecast, hingan po natin ang update mula sa Pag-asa si Ginoong Chris Perez. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po, Jessica. So magiging maulan po ang weekend? Within the next 24 hours po, inaasahan natin na dahil sa diffuse tail end of cold front, itong gitna at katimugang Luzon kasama ng Metro Manila, magiging madalas na maulap pa rin at meron pa rin pong mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ito namang natitirang bahagi ng ating bansa, magiging bahagi hanggang sa maulap na may pulo-pulo lamang na pag-ulan o pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Okay, nag-uulan din sa ilang parts ng Mindanao at Visayas the past days, Mr. Perez. Magiging ganun pa rin po ba the next days? Dito po sa Visayas at Mindanao, during the past few days, naapektuhan po yung mga nabanggit na lugar ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Naging mas madalas yung event ng pag-uulan. So, balit sa mga oras na ito, bumaba na po yung Intertropical Convergence Zone, halos malapit na po sa equator, hindi na po naapektuhan ng Mindanao. So, inaasahan po natin sa darating na weekends, mga pulo-pulo lamang po or isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan dito sa dalawang nabanggit na lugar. Okay, pag ulan lang at walang hangin, mukhang magiging banayad pa rin ang lagay ng ating mga karagatan. So, importante ho yan para sa mga magbabiyahe, ganun din sa mga magbe-beach. Opo, itong karagatan sa buong Kapulaan po, inaasahan po natin na magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pagkalon. Okay, so ano pa pong mga payo nyo, Mr. Perez, para sa mga kababayan natin na gustong mag-weekend, ngayong weekend out of town? Jessica, dahil sa patuloy na nararanasan nating pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ilang bahagi ng Southern Luzon, patuloy pa rin po yung pagpapaalala natin na yung pagdadala po ng protection sa ulan or sa init man ng araw, yung payong. At kung may hindi naman po napakahalagang importanteng any outdoor activity, as much as possible, stay indoors, lalong-lalo na po yung ilang sa mga kababayan natin na prone pa rin po sa mga heat stroke or any heat-related diseases, lalong-lalo na po dito sa mga lugar sa ibang bahagi nating bansa na hindi naman po nakakaranas ng ganitong mga pag-uulan during the past few days. Okay, yung ulan po ng yelo, ano ho ba nagkukos nun at meron pa po bang mga ganyan na mangyayari? Jessica, itong naranasan pag-ulan ng yelo sa ilang bahagi ng Metro Manila, dala na rin po ito ng pag-ulan or ng thunderstorm na naganap during this day. Ang isang thunderstorm kasi, posible po itong magdulot ng malakas na hangin o yung pagbugso-bugso ng hangin, moderate to heavy rainfall, itong mga pag-ulan ng yelo or hailstorm, at minsan pwede pa po itong magdulot ng mga tornado. Now, itong naranasan po dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, posible nagkaroon po ng isang thunderstorm cloud na ang vertical extent ay napakataas to the point na itong upper layer na merong mga ice crystals na tangay po ng hangin na pababa within that particular thunderstorm cloud, at dahil nga sa malamig ang temperatura dito sa kalupaan ay hindi po agad-agad na nalusaw at bumagsak nga na in the form of ice crystals po. Okay, maraming salamat, Ginoong Chris Perez ng Pag-asa.